Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dumating na ang Remotely Operated Vehicle o ROV mula sa Japan na gagamitin para sa pagsusuri sa lumubog na MT Princess Empress na nagdudulot ngayon ng oil spill sa Mindoro at mga karatig lugar. Malaking tulong po yan para mapigil ang paglawak pa ng oil spill na umabot na rin sa bahagi ng Verde Island Passage na kilala pa naman bilang Center of Biodiversity sa buong mundo. Sa gitna naman ng investigasyon, sinabi ng isang opisyal ng Marina na peke ang ipinakitang Certificate of Public Convenience ng may-ari ng lumubog na barko. Narito ang pagtutok ni Cedric Castillo. Magkahalong tubig alat at langis ang nakukuha ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa bahaging ito ng Batangas. Ang oil spill mula sa lumubog na MT Princess Empress umabot na sa pamosong Verde Island, bahagi ng Verde Island Passage, na kilala bilang Center of Biodiversity ng buong mundo. Halos 53 kilometers ang layo ng Verde Island mula sa pinagmulan ng tumagas na langis sa Nauhan Oriental, Mindoro. Meron ng mga sightings ng oil spill dyan sa Verde Island. Even weeks before, nagbigay na tayo ng panawagan, a nationwide call for assistance, and it includes every areas na possibly or potentially would be affected by the oil spill. So mayroon na tayong coordination naman sa LGU. Ito ang pinangangambahan ng mga eksperto mula sa UP Marine Science Institute. Isa kasing importanteng breeding ground at tirahan ng mga isda at iba pang lamang dagat ang Verde Island Passage. Ngayon pa lang, sabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, nasa 5 milyong piso kada araw na ang nawawalang kita sa pangingisda dahil sa oil spill. With the 19,000 affected fisherfolk, tinitingnan po namin na estimate is 5 million pesos ang nawawala araw-araw dahil sa hindi pagkakaroon ng hanapbuhay ng mga mangisda habang po nakasara itong mga pangisdaan kung sila po ay naghahanap buhay. Pero hindi pa naman huli ang lahat para mapigilan ang paglawak pa ng epekto ng oil spill. Kanina, dumating na sa Batangas ang Remotely Operated Vehicle o ROVs mula sa Japan na kinontrata ng may-ari ng MT Princess Empress na RDC Railed Marine Services. Kailangang isailalim sa customs at documentation proceedings ang ROV bago ipadala sa lokasyon ng lumubog na motor tanker mahigit 12 kilometro mula sa pampang ng Bayan ng Pola, Oriental Mindoro at nasa lalim na halos 400 metro. Sa pamamagitan ng ROV, malalaman ang kondisyon ng barko at kung gaano karaming langis ang tumatagas mula rito. Wala sa usapan yung barko na yan. Ang parang pinag-uusapan doon, initially, kung may butas, i-patch muna at isiphon yung langis. Kaya dapat sa lalong madaling panahon, lahat ng paraan magawa. Kanina, dumating na rin sa Maynila ang mga tauhan ng US Coast Guard para tumulong sa pagresponde sa oil spill. Inaasahang magde-deploy rin sila ng sariling ROV. Nakikipag-ugnayan na rin ang Pilipinas sa South Korea para sa posibleng deployment ng Coast Guard nito sa Oriental Mindoro. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng Marina tungkol sa lumubog na MT Princess Empress. Matapos kasing ilabas ng Philippine Coast Guard ang ipinakita raw sa kanila na Certificate of Public Convenience ng may-ari ng barko, sabi ngayon ng isang opisyal ng Marina, peke di umano ang dokumento. Sa inilabas kasing dokumento, may nakapirmang isang engineer Mark Anthony Pascua na director di umano ng franchising service ng Marina. Kanina, humarap si Marina NCR Director Mark Pascua para pabulaanan ito. In my opinion, hindi po siya, hindi siya authentic, so to speak. Kasi wala nga po kami ini-issue CPC amendment. At the same time, I never signed any amended CPC for that matter. I am the Regional Director of Marina National Capital Region. I am not the Director of Franchising po. Pinunarin ng Marina ang pirma ng isang Feliciano Tira na nag-certify na totoo ang CPC ng MT Princess Empress. He retired in January 1, 2020,
and he passed away po December 27, 2022. This is of course subject to due process and we are doing that at the moment. And kung hindi ka authorized mag-operate, as nag-operate ka, definitely po the ship owner will be held liable. Sa darating na Huwebes, magkakaroon ng isa pang pagdinig ang Marina tungkol sa lumubog na motor tanker. Suspendido na raw ang operasyon ng 2 pang mga barko ng kumpanyang may-ari ng MT Princess Empress. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo, nakatutok, 24 oras. Sa isang Facebook post, sinabi ni Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor na ibinaba na sa lokasyon ng lumubog na MT Princess Empress ang Remotely Operated Vehicle o ROV para suriin ang sitwasyon sa ilalim ng dagat. Sisimulan na ang rehabilitasyon ng airstrip ng Basa Air Base sa Pampanga bilang bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Isa po yan sa mga nauna ng tinukoy na EDCA sites sa Pilipinas. Sabi ng ating Defense Department, malaki raw ang maitutulong nito sa pagpapatatag ng soberanya ng bansa. Nakatutok si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. 24 na milyong dolyar ang gagastusin sa rehabilitasyon ng airstrip ng Basa Air Base sa Florida Blanca sa Pampanga. Mismo ang US Air Force Secretary na si Frank Kendall ang dumalo sa groundbreaking ceremony nito kanina. Kasama sina US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at Defense Officer in Charge Carlito Galvez Jr. Bahagi ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA kung saan pwedeng gamitin ng Amerika ang mga base military ng Pilipinas. Target daw ng gobyerno na mapalawak ang runway ng Basa Air Base. Inaasahan na matatapos ang proyekto sa Setyembre ngayong taon. The facilities would contribute to the national effort in securing our country's sovereignty and territorial integrity, particularly in our maritime domain. This project would make Basa Air Base an ideal for efficient conduct of joint task force exercises. We look forward to enhancing our assistance posture, strengthening our commitments under the Mutual Defense Treaty. This is my first trip to the Philippines, but it will not be my last. I'm looking forward to continuing to work with our Philippine allies to maintain and defend our shared values. This truly is EDCA in action. The Philippines is our oldest treaty ally in East Asia. I'm happy to say that our 72-year-old alliance is stronger than ever. Isa sa 5 orihinal na EDCA sites ang Basa Air Base. Sa pagtitipon kanina, hindi pa rin binanggit kung saan itatayo ang sinasabing 4 na bagong EDCA sites na hiningi ng Amerika. Pero ayon sa DND, nagpahayag na ng suporta ang mga lokal na pamahala ng Cagayan at Camarines Sur para sa pagtatayo ng karagdagang EDCA sites. We have already talked to Governor Mamba. He even visited my office in PICC, and he said that for as long as the national government has decided, he will abide with the decision of the president. And even during our visit in Camsur, even Governor Villafuerte and Congressman Villafuerte said that we are very open to the EDCA sites because it is fronting to the Benham Rise. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, nakatutok 24 oras. Natunghayan ng mga sumama sa Great Kalayaan Expedition kung gaano kalapit lamang ng mga barko ng China sa Isla ng Pag-asa sa Palawan. Sa kabila nito, ang mga residente roon mas nakatuon daw sa pagbubukas ng kanilang lugar sa turismo. Tinutukan niya ni Rafi Tima. Karaniwan na ang mga ganitong tagpo dito sa Isla ng Pag-asa. Ang Coast Guard ship ng China paikot-ikot malapit sa isla. Tila binabantayan ang mga katabing bangka ng Chinese militia. Hindi na raw ito halos pinapansin ng mga nakatira rito. Lalo pat mula nang mangyari ang insidente ng agawan ng Chinese rocket ship debris noong nakarang taon. Nadagdagan ng mga tropang Pilipino sa Pag-asa. We don't have to worry, sir. Bakit? Kasi nandito namin yung mga security forces That will include the armed forces of the Philippines, the Philippine National Police, the Maritime, and the PNP Local, to include the Philippine Coast Guard. Kaya naman welcome umano sa mga nagbabantay sa Pag-asa ang kauna-unahang tour expedition sa isla. Kung pag-uusapan po natin, sir, yung tinatawag nating reach of marine resources, marami dito, sir. Yung mga isdang malalaki, pag nag-dive kayo, yung mga corals, napakaganda tingnan sa ilalim ng dagat, and even the environment, parang talaga, sir, paraiso.
Yan nga ang naranasan ng mga sports fishermen na kasama sa Great Kalayaan Expedition. Ang tuna na ito, nahuli ng mga anglers 500 metro lang mula sa pampang ng Pag-asa. At nang kiluhin, umabot ito ng 70 kilo. Halos 1.5 kaba ng bigas ang bigat. Sa akin namang pagsisid sa wreck malapit sa bagong paliparan ng isla, makikita ang isang shipwreck. Ang ganda nito, maikukumpara sa mga sikat na wreck dive site sa Pilipinas. Naging bahay na ito ng iba't ibang klase ng isda, kabilang ang giant grouper o lapu-lapu na ito. Lumubog daw ito mahigit 10 taon na ang nakararaan. Ang ilalim nito buo pa at pwedeng pasukin. Ang shipwreck na sa aking likuran ay isang abandoned ship na nagtatransport noon ng mga tangke at bulldozer dito sa isla. Unfortunately, lumubog ito at ngayon isa ng permanente ng wreck dito sa Pag-asa. Umaasa ang lokal na pamahalaan ng Pag-asa, tuluyan ang mabuksan sa mga turista ang kanilang lugar. Bukod sa Pag-asa, nariyan ang isla ng Lawak na pinamumugaran ng libu-libong mga seabird. At ang Likas Island na pinangingitlugan naman ng mga pawikan. Kasama ito sa siyam na mga isla at bahura na binabantayan ng mga tropang Pilipino dito sa Spratlys at sakop ng munisipalidad ng Kalayaan. Mga lugar na sana raw makita na ng iba nating mga kababayan sa pamamagitan ng turismo. Mula sa Pag-asa Island, para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Hanggang bukas na lang ang ibinigay na palugit kay Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. para personal na sumagot sa Kamara, kaugnay ng kanyang patuloy na pagliban sa trabaho. Sa gitna ito ng investigasyon ng pagkamatay ni Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ang kampo naman ni Teves bumuwelta sa hindi pagpayag ng Kamara na humarap ito sa pamagitan ng virtual conferencing. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Binigyan ng House Committee on Ethics and Privileges si Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. ng hanggang bukas ng 4 p.m. para pisikal na makaharap sa kanila. Sa panayam ng media matapos ang 2 oras na pulong ng komite, sinabi ng chairman nito na si Co-op NATCO Representative Filimon Espares na kung hindi makakaharap ng personal si Teves sa kanila, tsaka lang sila magdedesisyon sa ipapataw na parusa rito dahil sa kabiguang makahabalik sa bansa nang mag-expire ang travel clearance niya noong March 9. Ultimatum in a sense na nabigyan siya ng time to really go back here in the Philippines. Dahil kung hindi, yun na, mag-provide kami ng aming desisyon what is the appropriate sanction. So, hindi po na... Ayon kay Espares, hindi pwede na sa virtual conferencing lang haharap si Teves bukas. Hindi na rin siya nakaharap sa komite kanina. Actually, hindi rin pinayagan natin at same time, kailangan talaga mag-appear siya in person. Ang dami naman provisions if you just want to really and sincerely hear the side of Congressman Teves. Anong problema kung hindi personal appearance? Ha? Anong problema kung video teleconferencing? Paano nila maririnig yung panig ng isang tao? Ngayong araw ang orihinal na deadline ng Kamara sa pagpapaliwanag ni Congressman Teves. Hiwalay na usapin pa ito sa pagkamatay ni Governor Roel Degamo kung saan isang nagngangalang Kong Teves ang sinasabing nasa likod ng krimen. Nag-file si Teves ng extension ng kanyang leave ng 2 buwan dahil daw sa seryosong banta sa kanyang seguridad pero hindi ito pinagbigyan ng liderato ng Kamara. Nauna nang itinanggi ni Teves ang aligasyong may kinalaman siya sa pagpatay kay Degamo na naging kalaban ng kapatid niya nitong nagdaang eleksyon. Sabi niya, wala siyang mapapala sa pagkamatay ni Degamo. Naghain naman ng petisyon ang misis ni Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo na i-dismiss na si Teves bilang miyembro ng House of Representatives. Ayaw nang magbigay ng karagdagang pahayag ng komite tungkol dito. Nakatakdang mag-recess ang Kamara sa March 25 hanggang May 7 kaya raw kailangan na ring maglabas ng ruling ng komite.
Sumulat naman si Teves sa House of Representatives para payagan siyang makapag-privilege speech sa pamamagitan ng video conferencing app na Zoom ngayong araw. Pero natapos ang sesyon ngayong araw, pasado alas 5:30 ng hapon nang hindi nakapagsasalita si Teves. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, lalo pang humina ang hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, easterlies o mainit na hangin galing sa Pacific Ocean ang nakakaapekto ngayon sa silangang bahagi ng bansa. Sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang may ulan na sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Caraga at Soc-Sargen. Magpapatuloy hanggang hapon ang heavy to intense rains kaya maging I am ready po sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Luzon naman, walang ulan sa umaga pero merong mahina hanggang katamtamang ulan sa tanghali at hapon. Lalo na sa ilang bahagi ng Central Luzon, Cordillera Region at Palawan. Mababa naman ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, gayon din sa Visayas. Pero wag po rin kalimutan na magdala kayo ng payong. Hindi natuloy ang pagharap ng ilang congressman sa pagdinig ng Senado ukol sa charter change. Nais kasi ni Senate President Mig Zubiri na magsagawa muna ng executive session ang Senado at Kamara. Kung bakit? Alamin sa pagtutok ni Ian Cruz. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes ukol sa charter change, walang imbitadong 4 na miyembro ng Kamara sa pangunguna ni House Committee on Amendments Chairman Rufus Rodriguez. Paliwanag ng chairman ng komite na si Senador Robin Padilla, binawi nila ang imbitasyon sa mga kinatawan matapos siyang sabihan ni Senate President Juan Miguel Zubiri na may tradisyon na interparliamentary courtesy ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Ako po ay sinabihan na i-move muna. Hindi po cancel, i-move yung pagdinig ko kasama ang mga congressmen sapagkat magkakaroon daw po muna ng executive session sa pagitan ng malaking kapulungan at ng mataas na kapulungan. Malungkot ako din na tuloy kasi gusto ko talaga magkabakbakan eh. Oo, eto na talaga yung inaantay ko. Being a neophyte senator, the chair of the committee may not yet be fully abreast of the traditions and practices of both chambers. We want to avoid a scenario in which conflicting opinions and heated arguments may take place, putting the chairperson in a bind, particularly on how to rule on such discussions. Inaasahang isasagawa ang executive session ukol sa Chacha sa pagitan ng mga miyembro ng Kamara at Senado sa break ng Kongreso na magsisimula na sa susunod na linggo. At kung hindi raw magkakasundo ang dalawang kapulungan ng Kongreso, inaasahang walang mararating ang anumang tangkang baguhin ang konstitusyon. Kahapon, nagkausap sa telepono sina Zubiri at House Speaker Martin Romualdez kung saan napag-usapan ang constitutional reforms. Sa isang statement, sinabi ni Romualdez na tiniyak daw sa kanya ng Senate President. Bukas siya sa economic reforms sa pamamagitan ng constitutional amendments. Paglilinaw ni Zubiri. That's why I want to correct it. My open-mindedness is for us to discuss further on this issue. We're not closing our doors for discussion. We're not closing our doors for that meeting. It does not mean that my position has changed. Aminado si Zubiri, hindi niya prioridad bilang isa sa 24 na senador ang pag-amyenda ng konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Matapos isyuhan ng warrant of arrest ng International Criminal Court si Russian President Vladimir Putin, sabi ng mga biktima ng giyera kontra droga ng nakalipas na administrasyon, pwede rin niyang gawin ng ICC kay dating Pangulong Duterte. Pero tanong ng mga kaalyado ng dating Pangulo, paano naman daw maipatutupad yan ng ICC? Yan po ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Dahil sa pag-atake ng Russia sa Ukraine at pagsiklab ng giyera sa pagitan ng dalawang bansa, nag-issue ang International Criminal Court ng warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin. Kung nagawa daw yan ng ICC kay Putin, tingin ng kampo ng mga biktima ng giyera kontra droga nung nakalipas sa administrasyon, pwede rin dapat yang magawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya nga mismo nagsasabi na kill, kill, kill eh. So, more than reasonable ground that he committed the crime. Para sa tingin ng mga abogado ng pamilya, may enough basis
ang prosecutor to request for warrant of arrest. Whether the prosecutor will do that, we don't know. But the fact is, pwede. Ang kapangyarihan ng pag-i-issue ng warrant of arrest nasa ilalim ng Article 57 ng Rome Statute na basehan ng pagtatatag ng ICC. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ng dating Pangulo pero ngayon pa lang, sabi ng kanyang dating tagapagsalita na si Attorney Harry Roque, paano naman daw ito ay patutupad ng ICC? Hindi mangyayari yan. Bakit? Well, gaya ng aking maraming beses na sinabi na, wala pong sariling pulis ang ICC para umaresto ng mga akusado. Umaasa lang po sila sa kooperasyon ng mga estado na aarestuhin yung mga may warrant of arrest. So, malabo po na makatikim ng selda si President Putin at si President Duterte. Nauna nang naghain ng apela ang gobyerno ng Pilipinas laban sa panunumbalik ng investigasyon ng ICC prosecutor sa mga kaso. As I said, our justice system is working. What do they intend to do? Come over and disarm our military and our police and take over our justice system and command everybody through a subpoena and take over our courts? I'm sorry. They're gonna come over and take over our justice system. Pero sinasabi ng mga abogado ng mga biktima ng drug war, walang tunay na investigasyong nangyayari. The victims have submitted voluminous report that there is no such genuine investigation taking place. Madami na kaming sinabmit doon. In fact, we have long asserted and proven that President Duterte is not being investigated or prosecuted. But the Philippines has not even asserted, never nilang binanggit, never nilang sinagot that President Duterte is being investigated or prosecuted. So the burden is for the Philippines to prove otherwise. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Oras. Ramdam na ang kakulangan sa supply ng tubig sa Isabela at Zamboanga City kahit hindi pa nagsisimula ang tag-init. Kaya ngayon pa lamang naghahanda na ang ilang ahensya ng gobyerno. Kung matuloy daw kasi ang pinangangambahang El Nino ngayong araw, posibleng lumala pa ang sitwasyon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Hindi pa opisyal na nagsisimula ang panahon ng tag-init. Pero nagbibitak-bitak ng lupa sa taniman ni Mang Salvador sa Gamo, Isabela dahil sa init ng panahon. So nga, madi kami nga, gigiddan nga ko kaya tagisagana dito itatan. Salakada kami nga muna. No, kasapol namin ti Danom. Si kami nga, kasalain muna nga nagmula. Si kami palang iti, kasla, ati ko natin nga priority nga. Magyaylang barangay sa Zamboanga City, pahirapan na rin daw sa supply ng tubig, kaya nagpapatupad na ng water rotation ang water district doon. Ang gaya niyang kakulangan ng tubig lalo para sa irigasyon, posibleng maranasan daw sa iba pang panig ng bansa ayon sa National Water Resources Board. Lalo't inanunsyo ng Pag-asa na maaaring umira lang El Nino simula sa Hunyo, kung kailan makakaranas ang mas mababa sa normal na buhos ng ulan ang buong bansa. Posible rin daw ito magpababa sa level ng tubig sa mga dam na magre-resulta sa pagbawas ng tubig sa irigasyon para masiguro ang tuloy-tuloy na serbisyo ng tubig para sa mga bahay. Gusto po nating mapabatid sa mga kababayan po natin. May sapat naman tayong supply. Pero ang sabi po kasi ng Pag-asa ay meron pong nagbabadyang El Nino. Baka po ito maka-epekto sa mga water supply natin, particular po sa mga saka. Ang huling manalasang El Nino sa bansa noong 2018 hanggang 2019, 250,000 magsasaka ang naapektuhan at halos 8 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Base sa datos ng Department of Agriculture, umabot na sa mahigit 34 billion pesos ang pinsala sa agrikultura ng mga nagdaang tagtuyot mula 2012 hanggang 2021. Pinaghahandaan na raw ng DA ang maaaring mag-eepekto ng El Nino. Malaki rin daw ang magagawa ng National Irrigation Authority sa mas epektibong water management. Like yung change of calendar, no, yung ating mga pananim. Pangalawa, yung sa water management natin. Ang hindi naman sinasabi nating worst, no. But pinakahuli nating consideration is that the cloud seeding, which is very expensive. Even yung potable water natin, may sinasabi tayo, magtipid tayo. Dapat walang leakages pagdating po sa ating mga farms. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sa bagong World Happiness Report, muling nanguna ang Finland sa mga pinakamasasayang bansa sa mundo. Ang Pilipinas, pang ilan kaya riyan? Inalabas ang listahan kasabay ng paggunita ng World Happiness Day ngayong araw. Kaya tanong namin sa ating mga kapuso,
anong nagpapasaya sa inyo? Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Mark Salazar. Lahat naman siguro may dahilang ngumiti at maging masaya. Iba-iba lang ang nagpapasaya sa atin. Ano ba nagpapasaya sa iyo? Pamilya ko. Kalusugan. Hanap buhay syempre. Si Jason, makumpleto lang daw ang tulog, masaya na dahil puyat naman sa trabaho nung matsyempohan namin. Opo, masaya na ako sa tulog. Tulog lang. Tsaka day off ko na po tomorrow, so happy ako. Kung bata-bata naman ang tatanungin mo, simple lang ayon sa edad nila ang source of happiness nila. Makapasa lang din po sa subject kasi engineering po yung course. So, ang hirap din po talaga. Makasama ko po yung mga pinsan ko kapag lumalabas kami, yun talaga yung ano namin pag weekend. Sa pinakabagong World Happiness Report ng United Nations na inilabas ngayong araw, ang bansang nanguna sa listahan ang Finland na sinundan ng Denmark at Iceland. Ang Pilipinas nasa pang 76 sa listahan ng mahigit 100 bansa. Ang World Happiness Report ay nakabase sa survey na isinagawa ng Gallup Institute kung gaano kakontento ang mga tao sa kanilang buhay. Kasama rito ang kanilang kita, kalusugan, mental health, pati na kalayaan na makapagsagawa ng mga desisyon sa buhay. Wala naman daw talagang malalim o mababaw na happiness, sabi ng mga eksperto. Dahil nakadepende raw sa pangangailangan ng isang tao. The real reason kaya it differs from one person to the other kasi nandiyan yung kanyang exposure, ang kanyang naranasan sa buhay, ang kanyang values. Maraming bagay yan kaya pwede natin sabihin mababaw o malalim yung happiness ng isang tao o hindi. Si Lola Salvacion sinikap daw gumawa ng happiness kahit na kauulila lang sa kanya ng asawa. Ang katwiran ni Lola Salvacion, ang happiness daw dapat ay hanggang huling hininga. Pagka ba mag-74, meron pa yung mga wish para sumaya? Meron pa ba? Mayroon pa siguro kasi gusto ko pa sumaya eh. Kasi nagbuburom ako nung panahon, nung kabataan ko hanggang 60, 70. Ngayon lang na nagkasakit na yung asawa ko. Malalaman mo lang daw talaga ang kaligayahan kung nakilala mo na ang kalungkutan. Paano natin ma-define ano ang happiness kung hindi ko naman kakilala si kalungkutan? Gaano ako kaligaya kung hindi ko naramdaman gaano ako nalungkot? Paano ko makikita kung anong maganda kung hindi ko nakikita ang pangit? Paano ko rin makikita ang liwanag kung hindi ko na-experience ang sobrang dilim ng langit? Sabi nga, happiness is a choice. Kaya ngayong World Happiness Day, choose to be happy. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Pakinggan din natin ang boses ng ating mga kapuso online. Sabi ng ilang netizen, hindi material na bagay kundi good health ng buong pamilya ang nagpapasaya sa kanila. Lalo na raw para sa mga OFW na gaya ni Joel na malayo po sa pamilya. Hirit naman ang isa pa na palaging looking forward sa Biyernes, weekends. Weekends. Ang nakakapagpasaya sa kanya dahil nakukumpleto ang pamilya. Real talk lang naman daw ang ilan na ang isanagot, pera. Mga kapuso, pwede mo rin iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Ngayong out and proud na si Arabella Star Clea Pineda, nag-share pa siya ng karagdagang detalye on her coming out journey sa Fast Talk with Boy Abunda. Sexuality, hindi naman yan makakaapekto sa talento na meron ako. Hindi yan makakaapekto sa career na gusto kong tahakin. Naging emotional man na open pa rin ibinahagi ni Clea ang kanyang naging ups and downs na nalagpasan niya with the help of her faith and family. Ini-reveal din ng Sparkle Star ang kanyang mga nakadate sa showbiz industry tulad ng kapuso hunks na sina Jack Roberto, Jerry Gonzalez, and Andre Paras. Sa ngayon, in a relationship daw si Clea with her ever-supportive girlfriend na may special appearance pa kanina. Bahagi ba siya sa desisyon mong ito na mag-public? Na-excite siya for me. Sobrang supportive niya sa akin. Inask ko siya kung okay lang sa kanya yon. And ang sagot niya sa akin, Tito Boy, hinihintay lang naman kita. Nababahala ang mga eksperto sa dumaraming kabataang Pinoy na kung hindi kulang sa timbang, sobra naman. Sa isang pag-aaral nga ng World Health Organization,
Lumabas na higit 70% kabataan edad 13 hanggang 15 ang hindi kumakain ng gulay. Nakatutok si Joseph Moro. Sinong hindi matatakamat mapapa-extra rice sa dami ng putahe sa karinderyang ito? Sa dami man ng pagpipilian para sa 13 years old na si Mark, isa lamang ang kanyang paborito, Bicol Express. Ayaw raw niya kasi ng gulay. Hindi, minsan lang. Ganyan din ang kalbaryo ni Lisa na pahirapan din daw pakainin ng gulay ang 7 taong gulang na anak na si Ranil. Bakit lasa? Kahit anong gawin namin, ayaw eh. Ayon sa isang pag-aaral ng mga Pilipinong kabataan na edad 13 hanggang 15 years old, 74% ang hindi masyadong kumakain ng gulay. Wala pa daw sa 3 portion ng gulay ang kinakain at hindi na nga nagugulay lampas 30% pa raw ang nagsusoft drinks araw-araw. Sa pag-aaral naman ng United Nations Children's Fund o UNICEF nitong taon, ang walang sustansyang diet daw na ito ay nanganganak ng sari-saring problema tulad ng malnutrisyon. Sa isang pag-aaral nga ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI noong 2021, lumabas na halos nasa 30% ng mga Pinoy edad 16 to 19 years old ang stunted o kulang ang height para sa kanilang edad. Karaniwang nasa poorest of the poor daw ito. 13% daw ang average na bilang ng mga kabataang Pilipino ang sobra sa timbang o obese. Hindi po natin alam kung yung sobra-sobrang pagkain ng mga overweight children ay ito po yung talagang tamang sustansya na dapat nilang kunin sa kanilang pagkain. Kaya raw nakikipag-ugnayan ng FNRI sa mga lokal na pamahalaan para sa mga feeding program. Isa rin ito sa mga rekomendasyon ng UNICEF na magkaroon ng mga locally produced food sa mas mababang halaga kasama ng paglalagay ng mga label ng sustansyang makukuha sa mga fast food at packaged food at paghihikayat at pagsuporta sa mga karinderya para magbenta ng mga masustansyang pagkain. Ayon sa FNRI, maaaring simulan na sa pamilya ang solusyon tulad ng paghihikayat sa mga bata na magkaroon ng aktibidad. Hindi lang kasi yung pagkapayat or papapayatin sila. It matters much also for their brain development. Yes. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Intense at jam-packed na GMA Telebabad ang inyong dapat abangan gabi-gabi. Dito lang sa Kapuso Network. Huwag nang bibitiw dahil pagkatapos ng 24 oras, simula na ang bakbakan sa mga lihim ni Orduha na susundan ng first figure skating drama sa Philippine TV na Hearts on Ice. At ngayong gabi, matutunghayan na ang bagong seryeng magbibigay buhay sa ating mga what ifs sa The Right One. Ang mga dapat abangan, ichichika ni Nelson Canlas. Kung may power kang mabago ang iyong nakaraan, sa tulong ng isang mahiwagang typewriter, ano ang babaguhin mo? magbabago ang mundo ko. Sa ganitong usapin, iikot ang storya ng The Right One na kauna-unahang on-screen tambalan ng real-life kapuso couple na sina Ruru Madrid at Bianca Umali. Take a leap of faith. Malay mo, hinihintay ka lang niya. Pinaghalo-halong aspeto ng magic at plot twists ang romantic series na magwa-world premiere ngayong gabi. Dinayo natin ang set ng The Right One dito sa Santa Maria, Bulacan para syempre makachikahan natin ang isa sa mga bida nito, si Ruru Madrid. Ruru, ano bang may expect natin sa The Right One? Ayun, Ganesa, welcome dito sa set po ng The Right One. Well, expect the unexpected, as usual. Syempre, this project is the first ever collaboration project ng GMA at ng View. So talagang pinaghandaan po talaga ang proyekto po na ito. Emotionally, it's very challenging dahil ang daming timeline. So para siyang multiverse. Makakasama rin ng dalawa ang real-life couple na sina Mikey Quintos at Paul Salas. Ang tagal niyo na rin ni Ma'am Fia, no? Yung ganong klase. Na mas lalo raw magpapa-intense sa kwentong tatalakay sa what ifs o mga nasayang na pagkakataon. Pero bago yan, di rin dapat palagpasin ang kapanapanabik at mas umiinit na kwento ng mga lihim ni Orduha. Ang tumitinding agawan kasi sa mga hiyas, sasabayan din ng tumitinding pagduda sa katauhan ng mga karakter gaya ni Crystal, played by Gabby Garcia. Totoo po bang
parte ng masamang organization si Mama. Si Jem naman, nagginagampan ni Kylie Padilla. Symbol ng grupo nila, Onyx. Mapapasabak sa bakbakan para makuha ang isa sa mga hiyas sa Ventura Sisters. Pero mukhang hindi lang sina Jem, Crystal at Onyx ang nakakarinig ng mahiwagang budyong dahil narinig din ito sa Kamaynilaan. Kasama ng mga kinalakihan, inikot nila ang ilang parte ng Maynila para isama sa laban ng Urduha ang mga taumbayan. Mula sa mga sariling kuha ni Michelle D hanggang sa behind the scenes, kinikilig daw si Kylie sa tuwing kinukunan ang fight scenes nila. Ilang beses mang nasaktan sa mga action routines nila. Dead malang ang dalawang Kapuso stars dahil kapwa aminadong adrenaline junkies. Hook na hook din ang mga Kapuso sa kakaibang kwento ni Ponggay sa kauna-unahang figure skating drama sa Philippine TV na Hearts on Ice. Dapat abangan mamaya kung magiging successful ba ang karakter na ginagampanan ni Ashley Ortega sa pagsabak niya sa kompetisyon. O mauuwi lang ito sa pagkabigo na siyang kinatatakutan ng kanyang inang si Libay, played by Ami Austria. Lahat ng yan sa GMA Primetime, mamaya na pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thanks, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. Ako naman po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga Kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.